Nasa linya ho natin. Good afternoon, sir. Si Radyo Man Lourdes po ito. Ay, magandang hapon, Ma'am Lourdes. Kumusta na po? Sa napakainit na araw, sana okay po kayo na. Mas mainit po yung inflation. Ay, naku, grabe. Sir, ano ho ba yung para lang maliwanagan kami, ano ho ba itong pinakahuling balita about inflation? Para lang ho alam namin, so what, ano ba yan? Hindi ho namin maintindihan, basta nababasa lang ho namin eh. Alam nyo, so ito lang, hindi naman kailangan intindihin yung numero kasi pagpunta ng mga Pilipino sa palengke, nararamdaman na natin yung inflation. Ang nakakatakot siguro dito, yung naitalang 7.2% inflation nitong Mayo, ay nitong Abril, 3 beses ang laki niya mula dun sa 2.4% noong Pebrero. Yung huling beses na may ganito kabilis na pag-arangkada ng presyo ng bilihin, parang kalagitnaan pa ng 1990s yata na huling naramdaman ito. Kaya matinding bigwas ito at para sa amin ang pinakamahalagang punto, hindi pwede sabihin ng gobyerno na ito lamang ay dahil sa nangyaring pagdusab ng US Iran ang may pangunahing responsibilidad. Actually yung gobyerno kasi 2 buwan na naghihingi ng agarang aksyon sa kanya na hindi naman natin nakikita. Ang dami-dami ng press release pero yung pinakamatinding hinihingi, tanggalin yung buwis ng produktong petrolyo, rendahan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pasingil ng mga kumpanya, tapos yung pag-freeze ng presyo ng bilihin, hindi na inaksyonan kahit na emergency power siya. Sir Sonny, ibig sabihin, mas malaki 3 beses yung laki ng inflation nitong nagdaang buwan. Walang impact yung mga sinasabing ginagawa ng gobyerno para maibsan yung buhay ng mga kababayan natin? Oo. So, nag-isip pa ako kung nasagot ko yung derecho. Opo, kasi halimbawa yung argumento na walang kinalaman yung dahil to dun sa gera ng US sa Iran. Actually, yung buong mundo, yung buong rehiyon, tinamaan yan. Pero hindi ba nakakapagtaka ang pinakamalaking lockdown ng inflation sa rehiyon, sa ASEAN, sa Pilipinas? Tama. Tapos hindi pwede sabihin kasi ibang mga bansa dyan sa rehiyon ay mga oil exporter. Hindi rin totoo. Ang tanging oil exporter lamang sa rehiyon ay Malaysia at Brunei. Pero yung mga hindi oil exporter, mga oil importer tulad natin, Indonesia, Vietnam, Thailand, mas mababang inflation nila. So para sa amin, ang tinuturo dyan, yung pag-responde ng gobyerno. Mukhang mas relativong maayos sa pag-responde ng mga karating nating bansa. At mukhang ang dami-daming press release ng gobyerno, maraming pasabog na kung wari may emergency powers, pero hindi naman ginamit yung poder na yan para renda ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano po ang dapat gawin ng gobyerno para makahabol? Alam nyo, ulitin lang natin yung 2 buwan ng panawagan na napakarami. Una-una, tanggalin yung buwis sa produktong petrolyo. Overnight, 20 pesos ang pwedeng ibawas sa presyo ng diesel, gasolina. At ang makikinabang dyan, hindi lamang yung mga pamilya na bumibili ng diesel, gasolina. Makikinabang dyan, lahat ng mga pamilya na bumibili ng pagkain o naman mga bilihin na gumagamit ng diesel, gasolina. So, pinakamabilis, pinakamaraming matutulungan, pagtanggal ng buwis sa produktong petrolyo. Ikalawa, Pilipinas lamang at Singapore ang hindi nag-regulate ng presyo ng produktong petrolyo. Siyam sa 11 bansa sa ASEAN nakikialam sa pagpepresyo ng mga kumpanya. Pilipinas hindi. Ikalawang pwede gawin, nagdeklara naman siya ng National Energy Emergency. Gamitin niya yung poder sa Oil Deregulation Law, Section 14E, makialam sa pagpapatakbo ng industriya ng langis, rendahan yung pagtaas ng presyo ng mga local oil companies. Ano yan? May 47 billion pesos silang dagdag na tubo noong Marso lamang. Kayang-kaya nila magbawas ng presyo sa pump ngayon. Ikatlo, yung Price Act of 1992, kung sinasabi ng Presidente na may Declaration of National Emergency, sa bisa ng Price Act of 1992, may legal na poder ang gobyerno na ihinto ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. So para sa amin, yung 3 bagay na yan, hindi na kailangan itong Kalinga bill na pinag-uusapan with anak niyang si Rep. Sandro at si Rep. D. Kahit hindi mo napansinin yan, meron siyang poder ngayon, pwede aksyonan ng presyo ng bilihin, hindi niya ginagamit yung poder niya. Kaya huwag tayo magpalihis dun sa may nilutong magandang batas. Hindi kailangan yung bagong batas. May poder sa ngayon na gagamitin ng sana niya. Oo. Okay.
Anong dapat gawin? Aside sa mga sinabi nyo kanina, ini-expect ho ba ninyo na mas mataas or ganito pa rin yung inflation by next month? Ay, siguradong bibilis pang inflation sa mga darating na buwan. Siguro, maaaring yung pinaka-positibo, yung ganong klaseng lockdown, magti-triple sa lubang dalang buwan, siguro hindi naman ganong ka-bilis. Pero siguradong taas pa yung inflation sa hanggang kalagitnaan ng taon, baka hanggang katapusan ng taon. May posibilidad nga, baka mag 10-11% bago magtapos ang taon eh. So para sa amin, kung hindi gumalaw yung gobyerno, sigurado yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At isa pang sigurado, hindi magtataas ang kita ng mga pamilya. Kaya isa pang sigurado, maghihirap yung naparaming hirap na Pilipino. Isa pang sigurado, nasa bingit ng kahirapan na lower middle class at tutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan. Marami sa ating mga kababayan lumalabas na may trabaho pero gusto ho ng additional racket. Sir Sunny, no? Base ho sa pinaka-latest na inilabas din na tala ng ating pamahalaan, marami yung may trabaho na pero gusto pa hong rumakit as long na hindi siya inaantok, as long na humihinga. Dapat lahat ng di ba Sir Sunny, yung parang di ba parang 8 hours ako dito sa sa radyo. Meron pa ako naiiwang 8 hours, kaya ko pa magda-drive ako ng Grab or ano po yung magagawa dito ng pamahalaan na meaning hindi po kasi bagan to pagpapakamatay na to Alam nyo, tama kayo, kakalabas lamang ng datos ng gobyerno sa may trabaho kanina. Yung pang press release nila, bumaba daw ang unemployment. Pero hindi siya yung buong kwento. Yung buong kwento, mula Pebrero hanggang Marso, nabawasan ng 360,000 na trabaho sa Pilipinas. So, ibig sabihin, may 360,000 na nawalan ng trabaho, kabilang nabawasan ng kita kanilang mga pamilya. Sa amin, mahalaga yung punta na yon. So, ikalawa, tama kayo. Alam niyo ba nung kinumpute namin yung inuuwi ng mga pamilya, siguro mga hindi bababa sa 2 sa 3 pamilyang Pilipino, hindi po umabot sa family living wage ang inuuwi nila kada buwan. So para sa amin, tama kayo, naghahanap ng doble, triple, dagdag trabaho yung mga Pilipino. Kasi kulang na kulang yung trabaho nila sa kasalukuyan. Tapos medyo nagtago yung statistika yan kasi yung mga Pilipino na sumuko na sa paghanap ng dagdag na trabaho, hindi na siya binibilang as underemployed Tulad yung mga unemployed, kung wala kang trabaho pero wala ka ng pamasahe, wala ka ng pang-xerox ng iyong papeles at huminto ka sa paghanap ng trabaho, kahit wala kang trabaho, kung hindi ka naghanap, sabihin nila, hindi ka unemployed. Sabi, parang tama ba yun? Parang hindi yun tama Oo nga, Sir Sunny, sandali teka. So, anong dapat gawin din ng gobyerno? Dapat bang ipagmalaki mga figures na to? Hindi talaga. Alam nyo, yung ASEAN Summit, magbubukas sa Cebu, sa Biyernes. Ang magandang announcement ng gobyerno dyan, maging tapat sa Pilipino, tayo ay may pinakamataas na unemployment rate sa rehiyon. Tayo ay may ika-4 na pinakamalaking mataas na poverty incidence, yung bahagi ng populasyon na mahirap. Tayo sa ngayon, pumapangalawa lamang sa Lao PDR sa inflation. Actually, yung Myanmar, mas 20% inflation pero may gera doon, kaya may sitwasyon doon. Pumapangalawa tayo sa inflation. So para sa amin, ano pwede gawin ng gobyerno? Right now, kung i-rentahan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa tatlong bagay na yon, tanggalin ang buwis sa produktong petrolyo, kontrolin, rentahan yung mga yung mga malalaking kumpanya sa langis, at mag-impose siya ng price freeze. Nasa poder niya lahat ngayon yan. Nag-declare naman siya ng National Energy Emergency. Di gamitin niya yung poder. Para hindi lang press release ang deklarasyon. So, Sir Sonny, parang domino effect, no? Pag ginawa mo itong pagbawas sa buwis sa mga petrolyo, pwedeng bumagal yung inflation plus magkakaroon ng maraming trabaho. Hindi ko sigurado sa pagkakaroon ng maraming trabaho, pero marerendahan yung pagsara ng mga negosyo. Kasi ngayon, maraming negosyo actually nahihirapan na kasi lalo yung mga maliit na negosyo, ang binibenta naman nila yung mga ordinaryong Pilipino, hindi naman export market yan Ang problema, ordinaryong Pilipino, nasasakal yung kanilang kita sa pagtaas ng presyo ng bilihin, tapos wala silang maayos ng trabaho, irregular ang kita nila, yung konsumo nila babagsak, kumikita din yung merkado ng mga negosyo. So siguro pinaka-minimum, tama kayo, kung rendan sana pagtaas ng presyo ng bilihin, at bigyan ng ayuda. Kailangan talaga, alam ko maraming galit sa ayuda, pero sa pando ng kagipitan, ito talagang pangahawakang kakapitan ng Pilipino. Dagdagan ng ayuda,
Ayuda ay tulong hindi lang sa pamilya na makatanggap. Ayuda ay tulong dun sa mga maliit na negosyo na binibilhan nila ng kanilang mga basic serbisyo. Sir Sonny, ika-clarify ko yan ha. Kasi marami tayong narinig about it na negative. Sa'yo, pagbigay ng ayuda, makakatulong to. Maybe siguro, i-clarify ko lang Sir Sonny, yung ayuda, hindi lang sa mga tsuper, dapat sa lahat. O, alam niyo, yun yung nakakapagtake. Ayon sa SWS, wala pa yung crisis na to. 14 na pamilyang Pilipino nagsasabing mahirap sila. Yung mga press release ng gobyerno, nito na parang 2 buwan, ang tulong na binibigyan lamang, even sa kanyang website, may uplift website siya, tinatala yan, 1.5 million lang maximum ang tulungan niya. Ibig sabihin, may balanse ka na higit 13 milyong pamilyang Pilipino, walang ayuda. So para sa amin, oo, kailangan magbigay ng ayuda kasi hindi naman kasalanan ng Pilipino na wala siyang kita. Lahat naman ng Pilipino, nagsikap magtrabaho. Pag nabanggit yung nga, di ba? Basta hindi pa inaantok, basta gising pa, pang ikalawa, ikatlong trabaho. So yung mga Pilipino na naghahanap ng trabaho, hindi dapat parusahan na wala silang trabaho. Sir, linawin ko lang uli. So, kung kayo pong tatanungin, dapat ay mabigyan lahat ng ayuda. I mean, tsuper, middle class, mga manggagawa, hindi sa ilang sektor lang. Sa amin, i-stagger natin yan. Okay. Yung mga pinakamahirap na wala nang talagang dudukutan na bulsa, kailangan talaga ayuda. Kasi kung hindi sila bigyan ng ayuda, wala silang pambili. So, 14 na milyong pamilyang Pilipino yan. Okay. Pero tama kayo, yung mga middle class, lalo yung lower middle class na nasa alanganin, kailangan din bigyan ng ayuda yan. Kasi matutulak sila, sila rin ng linya ng kahirapan kung wala silang ayuda. Yung mga middle class, nakikinabang sila kung bawasan ng buwis yung produktong petrolyo. Kasi iba dyan, may kotse, iba dyan, bumibili ng pagkain na tumataas ang presyo dahil sa bahalang crudo. So may tulong din sa kanila. Hindi naman kailangan direktang ayuda sa lahat. Depende sa katayuan sa buhay. Pero yung pinaka-desperado, wala talaga, kailangan talaga bigyan ng ayuda. Wala tayong pagkait sa kanila yung karapatan mabuhay tulad ng iba naman. Okay. Sir Sonny, walang problema sa inyo yung AIX, TUPAD, yung mga programang ibinibigay ng DSWD sa ilang sektor? May problema kami doon sa mga politiko na binababo yung mga ayuda programs para sa fulfilling interest. Pero sa amin right now, kung sarado ang Pilipino, may politiko na ginagamit yung para sa fulfilling interest. Para sa amin, pagkakait ba natin yung tulong na kailangan Pilipino just because may nakikita na politiko, turuan natin yung politiko para makumpigay ng ayuda na maayos. Huwag hinto yung ayuda just because binababoy ng politiko. Sir Sonny, bago ko kayo bitawan, nagulat lang kami noong 2018 pala, ang piso, ang equivalent niya na lang ay 0.73 cents, no? 2026 na ngayon. So parang sobrang na, 'di ba? Sobrang iwan na kung may 100 ka, ano na lang ang value noon? Ay, may mas malala pa akong palukad dyan. Sa amin, ang pinakamahalaga sa pagsukat ng purchasing power, hindi yung takbo ng piso. Ang pinakamahalagang panukat ng purchasing power, sumasabay yung kita ng pamilya dun sa family living wage. Yung family living wage na yun para sa pamilya ng 5, 1,312 pesos na. Yung pinakamataas na sahod sa Pilipinas, NCR, 695 pesos, hindi pa umabot ng kalahati niyan. So sa amin, yun na mas tignan natin. Yung kakayanan bilhin, hindi na ng piso, yung kakayanan bilhin ng kita ng pamilya, hindi pa kalahati, pati sa NCR na pinakamataas ng sahod sa Pilipinas. Para pa kaya sa labas sa NCR, napakababa yung kanilang kinikita. Sa isang araw po, dapat ang isang pamilya na may 5 miyembro ay may kita na 1,312? Yes po, yun ang kailangan para sa decent. Hindi po ito maluwang pamumuhay. Medyo sakto lang to, decenteng pamumuhay. May sapat sa pagkain, pang-kuryente, pang-tubig, transportasyon, cellphone, cell card, mga ganyan. So yung middle class hindi rin pala pasok? Ay, nako, eksakto. Hindi, tama kayo. Yun ang punto namin Yung middle class, dapat supportan yung dagdag sahod kasi hindi lang yung lower class na makikinabang dyan. Pati middle class, 2/3 ng pamilya sa Pilipinas, hindi umabot sa pamantayan na yan. At marami dyan, naka-middle class talaga. Ngayon ko lang parang nanliit ako. Ay, nako, grabe. 1,312, tama ho kayo, hindi umabot sa kalahati. Pag-isipan nyo,
isa kayong pamilya ng 5. Oo. Magkano gastusin nyo sa pagkain lamang sa isang araw? Oo. Di ba? Yung competition nga na ganyan, kada tao, parang 100 piso lamang yan kada araw eh. Well, anyway. Yes, sir. Ang estimate namin, mga kailangan sa isang buwan, na isang pamilya ng 5, more or less dapat mga 16,000 pesos ang kinakailangan para sa pagkain sa bahay. Hindi naman natin ang pagkain sa bahay. Ibig sabihin, nagtatrabaho sa labas, mabigo kumain sa karinderya. Kung isuma natin yan, more or less 16,000 ang kailangan para sa pagkain lamang. Minimum wage nga ngayon sa NCR, sakto lamang siya sa mga 14,000, 13,000, 14,000. So medyo, pati sa pagkain, kulang na talaga. Oo nga. Sir Sonny, maraming salamat sa inyo pong paliwanag. Thank you sa Ibon Foundation. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Ay, magandang hapon din. Sana maganda pa rin po. Pero Yes. ilaban natin ito. Pwede pa naman. Salamat, sir. Salamat. Sige. Ingat po. Thank you. DZXL. Pulso Si ng Sir Sonny Metro. Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. DZXL.